11 years old lang ako nun at hindi pa naniniwala sa multo. Pero isang bakasyon sa Zambales ang tuluyan nagpabago ng lahat. Good evening, Moonlit Souls! Welcome sa panibagong episode ng Stories Sent at 3 a.m. What's keeping my Moonlit Souls awake tonight? Ready na ba kayong pakinggan yung experience ng sender natin ngayon? Okay, hindi na natin patatagalin to. Ito na. Hi, Direk Luna. Gusto ko pong ikwento itong horror story ko para po sana maging content ninyo. You can call me Aya. Bandang May 3, nagkaayaan ang family ko sa mother's side na mag-vacation sa Zambales. Sakto naman na may bagong biling vacation house si Mommyville. Lola po namin. Doon. Bale, 2 ang bahay. Sa isa kaming nag-vacation kasi nagamit na namin dati yung isa. Pagdating pa lang namin, medyo mabigat na ang pakiramdam ko. Pero noong time na iyon, hindi pa ako naniniwala sa multo dahil 11 years old pa lang ako. Kaya, hindi ko na lang pinansin. Yung bahay na iyon ay may napakalaking swimming pool. Kaya, pagdating namin ay nag-swimming agad kami. Bandang 3 p.m., nagkayayaan naman na mag-beach. Sobrang lapit lang ng beach, mga 5 bahay lang ang pagitan. Habang naglalakad kami, hindi ako mapakali dahil pakiramdam ko may nakasunod sa amin. Paulit-ulit akong lumilingon, pero wala naman akong nakikita. Kaya binaliwala ko na lang ulit. Bandang 6 p.m., bumalik na kami sa bahay, pero bago kami naligo sa banyo, naligo muna ulit kami sa pool. Habang nasa pool kami, naisip namin pumunta sa medyo malalim na parte. May mga 9 feet daw ang lalim noon. Hindi pa ako marunong lumungoy kaya nasa gilid-gilid lang kami. Habang nasa gitna-gitna na kami, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo at parang nasusuka. Pakiramdam ko rin gusto kong bumitaw sa hawak ko. Mabuti na lang at dumating ang asawa ni Mommyville at pinagbawalan kaming mag-swimming. May kasabihan daw kasi noong araw na iyon na bawal muna mag-swimming dahil may posibilidad daw na may malulunod. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Pinaahon na kami dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Kumain kami at naligo na. Ayaw ko pang matulog noon kaya naglaro muna kami sa labas. May bilyaran kasi doon. Habang naglalaro kami, bigla akong may narinig na tumawag sa pangalan ko. Aya. Mahina lang, parang pabulong. Dahil hindi pa nga ako naniniwala sa multo noon, inakala kong tinatawag na kami para matulog. Kaya inaya ko na ang mga kasama ko na pumasok. Pagpasok namin, nagtaka si Mami kung bakit daw kami pumasok agad dahil masaya pa naman daw kami naglalaro. Sabi ko, ha? Akala ko ikaw yung tumawag sa amin. Sumagot siya, what? Hindi naman kita tinawag, nak. Medyo kinalibutan ako pero hindi ko na lang pinansin. Pumunta na ako sa kwarto namin. Magkakatabi kaming matulog ng mga pinsan ko dahil mas masaya kapag magkakasama. Bandang 12 a.m., nakaramdam ako ng matinding hilo at parang nasusuka. Takot kasi talaga ako. Kaya pinilit kong matulog na lang. Naalala ko pa na nakayakap ako sa pinsan kong ate habang natutulog dahil kinakabahan talaga ako. Bandang 3 a.m., nagising ako dahil may humihila sa kumot ko. Akala ko pinsan ko lang na nangaasar, kaya hinila ko pabalik ng mas malakas. Maya-maya, hinila na naman. Nakataklob ako noon ng kumot. Sa sobrang lakas ng panghila, nahulog na ito sa sahig. Nainis na ako kaya pinulot ko ang kumot, pero pagtingin ko, wala namang tao. Doon na ako nagsimulang kabahan. Paglingon ko sa likod ko, may nakita akong tao. Isang babae. Puro itim lang siya. Wala akong makita na mata, ilong o bibig. Basta parang hugis tao lang na puro itim. Sobrang dilim noon kaya inisip ko na baka pinsan ko lang. Pinapaalis ko siya pero ayaw niyang umalis dahil antok na antok ako at parang half awake, half asleep pa ako noon. Lumipat na lang ako ng higaan at hindi ko na siya pinansin. Kinabukasan, habang magkakasama kami sa sala at nagkukwentuhan, naalala ko ang nangyari. Pinagbintangan ko agad ng pinsan ko. Sabi ko, Hoy Leng, kagabi hinihila mo pa yung kumot ko, Diyos ko ka. Pagkatapos ay sinabi ko naman sa isa kong pinsan, ikaw naman Ate Lai,
Pinagtripan niyo pa ako kagabi. Nandoon ka pa sa likod ko habang matutulog na ako. Nagtinginan silang dalawa na parang hindi makapaniwala. Sabi ni Leng, "Ha? Mahimbing ang tulog ko kagabi." Sabi naman ni Ate Lai, "Ako rin. Di ko alam kung ano yung sinasabi mo." Doon ako nangilabot. Parang biglang lumamig ang buong katawan ko. Naalala ko lahat ng nangyari noong gabi. Doon talaga ako nagsimulang maniwala sa multo. Noong pauwi na kami, may sinabi ang tita ko na anak ni Mami Vil. "Anak, may sense yung kwento mo kanina. May nakatira kasi dati rito na matanda." Bigla siyang tumigil. Nagtanong ako, "May namatay po ba rito kaya binenta?" Sagot niya, "Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, 3 beses nang nagpalit ng may-ari itong bahay." Hanggang ngayon, misteryo pa rin iyon sa akin. Simula noon, madalas na akong magising tuwing 3 a.m. Minsan naman ay parang may nagpaparamdam pa rin. Hindi ko na lang pinapansin. Nagdadasal na lang ako at nagpapatugtog ng worship songs. Marami pa akong ibang karanasan, pero dito nagsimula ang lahat. Ito rin ang nagbigay sa akin ng matinding takot dahil para bang nangyari sa akin mismo ang mga napapanood ko lang noon sa horror movies. Yun lang po. Sana mabasa ninyo at maibahagi sa post ninyo. Ingat po at salamat. At doon na nagtatapos ang liham ni Aya. Thank you, Aya, sa pag-share ng iyong horror experience. Kayo guys, ano masasabi niyo sa experience ni Aya? Sino nga ba yung humila ng kumot na yon? And kayo ba, pag bumili kayo ng bahay, chine-check nyo ba yung history nun? Lalo na kung ancestral house. Mahirap, 'di ba? Kasi sana na ipa-blessing nila yung bahay bago sila lumipat, yung lola or Mami Vil na tinatawag niya, no? Siguro yun na lang din ang tama niyang gawin. Then pray lang lagi. Anyway, yun lang. This has been Stories Sent at 3 a.m. Kung may kwentong bumabagabag pa rin sa inyo hanggang ngayon, alam mo na kung saan ito ipapadala. Pumunta lang sa Facebook at isearch ang Luna Holgado or Instagram, I am that Luna004. Or pwede rin dito sa TikTok. Hanggang sa susunod, Moonlit Souls. Bye!